Kumusta na mga kaibigan? Math major ba kayo? Or mga engineering students? Nahihirapan ba kayo sa differential equations? Huwag na kayong mag-worry dahil nandito lang ang Matinikatang Musikero channel na laging kakampi ninyo sa bawat pakikibaka ninyo sa larangan ng matematika. At ang inyong abang lingkod ay lagi lamang mag-aatid ng mga kaalaman upang matulungan kayong abutin ang inyong matatayog na pangarap sa pamamagitan ng matematika. At ang ating diskusyon sa sesyong ito ay napapatungkol sa variable separable. Kaya't alina kayo't samahan ako sa ating diskusyon. Bilang panimula ng ating diskusyon regarding about variable separable, paintulutan po muna ninyo ang inyong abang lingkod na basahan kayo ng ating mga objectives. Para sa ating unang objective, use separation of variables to solve a differential equation na parang paglalaba lang. Para sa ating pangalawang objective, solve problems using separation strategies of variables. Parang paglalaba din na kung saan lagi nating iniiwalay ang dekolor sa diputi. At syempre, ito naman ngayon ang definisyon ng ating separation of variables or variable separable. A separable differential equation is any equation that can be written in the form of m dx plus n dy is equal to 0, kung saan ang value ng m is equal to the function of xy or f of xy. At ang value naman ng n is equal to f of x and y. Such that m dx plus n dy is also equal to c of x dx plus d of y dy is equal to 0. With c is equal to f of x and d is equal to f of y. Ngayon naman, ang ibig sabihin ng ating general equation para sa ating separation of variables, m dx plus n dy. Kitang-kita naman natin na ang value ng m is f of xy na ang ibig sabihin, ang function na to, magkakahalo pa ang mga variables na x at y na nakamultiply sa differential operator nating dx. Same thing with n. Magkakahalo pa ang mga variables na x at y na kailangan nating i-multiply kay dy. Kapag ganito ang situation, mahihirapan tayo sa paghahanap ng differential equation. Parang paglalaba lang yan. Mahihirapan ka sa paglalaba at hindi ka nakakasiguro kasi magkakahalo ang puti sa mga dekolor. Kailangan laging iniiwalay ang dekolor sa diputi. Nang sa gayon, ang diputi na kulay ay hindi mamansya ng mga dekolor na damit. So, ganyan din sa variable separable under ng differential equations. Ang ibig sabihin yan, ang m dx plus n dy ay kailangan nating may transform ng c of x dx plus d of y dy is equal to 0. Sa c of x kasi, kung atin niyang pag-aaralan ng maigi, ang c of x ay may mga value na puro mga terms na ang makikita lang natin ay mga variable na x, wala kang makikitang y. Sa dy naman, same thing din. Puro yan mga terms na mayroon lang taglay na variable na y. Ang ibig sabihin nun, kapag dx ang differential operator, tanging mga may x variable lang ang pwede nating i-multiply. And same thing with differential operator dy. So, wala nga namang ipinagkaiba yan sa paglalaba. Kung dekolor, kailangan yung mga matitingkad na kulay lamang ang pwedeng i-multiply sa dekolor. Same thing with dy, parang diputi lang yan. Kung dy, dapat kung puti, puti lahat. So, ganyan lang kasimple pagdating sa variable separable. Hindi ka mahihirapan, hindi ka makakaproblema sa iyong paglalaba kapag ipinag-iwalay mo ang dekolor sa diputi. Same thing with variable separable, kung dy dapat y lang. Kung dx dapat puro mga x lang. At syempre naman, para mas maliwanagan tayo,
Sa konsepto ng ating variable separable, itong ngayon ang ating mga steps for variable separable o ang ating tinatawag na problem solving strategy. Kung saan para sa ating step 1, check for any values of y that make g of y is equal to 0. These correspond to constant solutions. At ngayon naman, para sa ating second step, rewrite the differential equation in the form of dy over f of y is equal to f of x dx, o sa madaling salita, iwalay mo ang decolor sa diputi. Kailangan ang kasama lang ng dy ay puro mga y lang at ang dx puro mga x lang. Para naman ngayon sa ating step 3, integrate both sides of the equation. Ang ibig sabihin, kailangan kabisado pa rin natin ang ating integral calculus, and take note, kapag may integration, definitely merong differentiation process. Kaya kailangan biyasa ka rin sa differential calculus. At syempre naman, kailangan step 4, solve the resulting equation for y if possible. And then, for our last step, or step number 5, if an initial condition exists, substitute the appropriate values for x and y into the equation and solve for the constant. Ang ibig sabihin, ang inaanap natin dito is particular solution. At syempre naman, para mas maintindihan natin ang ating lesson, ito ngayon ang ating sample problem para sa ating application. Sa given problem natin, we need to obtain the general solution of 1 minus x times y prime is equal to y square. At syempre naman, ito ngayon ang unang bahagi ng ating kalkulasyon, ng ating solusyon, at magsisimula tayo sa ating given. 1 minus x times y prime is equal to y square. Kung saan ang ibig sabihin ng y prime is dy over dx, kaya nga ang equation natin, ang ating given equation is magiging 1 minus x times dy over dx is equal to y square. Dahil nga ang value ng y prime is pinalitan natin ng dy over dx. Kung saan sa ating susunod na step, kailangan nating may cross-multiply ang denominator na dx ng dy over dx sa y square ng right-hand side ng solusyon natin, sa right-hand side ng ating given equation. Na kung saan, right after ng cross-multiplication process, ito na ngayon ang ating given equation. 1 minus x times dy equals y squared dx, kung saan ang malaking katanungan, ang given equation ba natin is variable separable? May paraan ba para mapag-iwalay ang x sa dy at ang y sa dx, o ang y square sa dx? Kung saan para maging successful tayo sa pagsasagawa ng proseso, kailangan ang kabuuan ng equation ay ating may multiply ng 1 over y square at ng 1 over 1 minus x. That is why, ito na ngayon ang bagong format ng ating equation. dy over y square is equal to dx over 1 minus x. Na kung saan, kung atin itong masusing pag-aaralan, kitang-kita naman na lahat ng may variable na y kasama na ngayon ng dy, at ang x naman kasama na ng differential operator nating dx. Ang ibig sabihin ng ating given equation is applicable sa ating variable separable method ng paghahanap ng differential equation. At syempre naman, para hindi tayo mahirapan, ang denominator ng y square ng ating dy over y square ay ating iniakyat sa numerator. Kaya nga lang, magpapalit tayo ng sign ng ating square na exponent. Instead na dy over y square ang pagkakasulat, magiging y to the negative 2 dy. At ngayon, ito ngayon ang ating equation. Y raised to negative 2 dy is equal to dx over 1 minus x.
Ngayon naman, dahil matagumpay nating napag-iwalay ang dekolor sa diputi, pwede na tayong ngayong maglaba. Definitely, ang paglalaba natin is magiging successful. Kaya pwede na natin ngayong integrate ang both sides ng ating given equation na y raised to negative 2 dy is equal to dx over 1 minus x. Now, ito ngayon ang ating equation. The integral of y to the negative 2 dy is equal to the integral of dx over 1 minus x. Kung saan, para sa ating first term, ang integral ng y raised to negative 2 dy, kailangan natin ng tulong ng isang integration formula. At ito ang kailangan nating ma-recall. Ang integral ng x to the n dx is equal to x raised to n plus 1 all over n plus 1 plus c. Kailangan nating magbalik-aral talaga pagdating sa differential equation. Na kung ating i-integrate ang integral ng y raised to negative 2 dy, ganito lang kasimple ang ating kasagutan. Ang ating sagot, y raised to negative 1 over negative 1 plus c dahil sa tulong ng ating formula na na-recall. At syempre, para naman ngayon sa ating last term na integral of dx over 1 minus x, kailangan din nating i-recall ang isa pang formula sa ating integral calculus. Kailangan hindi natin nakakalimutan ng mga yan at ito ngayon ang formula natin. Ang integral of du over u is also equal to ln of u plus c. Wherein ang last term natin na integral of dx over 1 minus x ay kailangan nating ma-integrate. At dahil kailangan natin itong ma-integrate, kailangan natin ang value ng u. At ang u natin is simply equal to 1 minus x. And then afterward, ang ating equation na u is equal to 1 minus x ay kailangan nating mahanapan ng derivative. At ang derivative nito is equal to du equals negative dx. Kung saan ang ating output, ito na ngayon ang bagong format ng ating given na integral of dx over 1 minus x. Ang ating output, negative integral of du over u is also equal to negative ln of u plus c. Kung saan ang value ng ating indefinite integral for the integral of dx over 1 minus x is equal to negative ln 1 minus x plus c. At dahil alam na natin ngayon ang indefinite integral ng bawat term ng ating given na integral of y to the negative 2 dy is equal to integral of dx over 1 minus x, ito na ngayon ang ating output at ang ating bagong equation. At ito ang ating DE na kailangan muna nating may simplify. At syempre, ito ang ating equation. Y to the negative 1 over negative 1 is equal to negative ln of 1 minus x minus ln of c. Bakit may ln of c? Kasi nga ang ating last term na negative ln 1 minus x ay may ln. So, nilagyan ko na rin ng ln of c ang ating equation. Dahil nga ang constant naman, di naman natin alam ang exact value. So, kailangan tayong maging magaling sa manipulation. At dahil kitang-kita naman na parehong may negative sign ang first term at ang second term, ang ating ln of c, nilagyan ko na rin ng negative. Nang sa gayon, lahat sila magiging positive mamaya kapag minultiply natin ang kabuuan ng equation ng negative. At syempre, right after na may multiply natin ang ating kabuuan ng equation, ito na ngayon ang ating bagong format ng equation. Y to the negative 1 is equal to ln of 1 minus x plus ln of c. At dahil ang isa sa aim natin ay para may simplify pa ang ating given equation o ang ating sagot, kailangan ngayon natin ng tulong ng properties of logarithms from trigonometry. Kailangan naman nating mag-recall. Log of m plus log of n is equal to log of m times n. Na kung saan kung ating i-apply ang properties of logarithm na to sa ating given equation, ito na ngayon ang ating output.
1 over y is equal to ln of c times 1 minus x. Finally, ito na ngayon mga anak ang ating final answer. Mga kabataan, ito ngayon ang ating sagot. Thus, y ln of c times x minus 1 is equal to 1. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Matinik at ang Musikero channel na nagsasabing maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon, purihin ang Panginoon magpakailanman.